Hi mga kaaral, nagsabi ka rin ba ng equipments and furnitures? Traditional English grammar says na hindi pwedeng lagyan ng S ang dulo ng mga words na ito sapagkat hindi sila countable. Kabilang-bilang naman sila. Bakit hindi sila countable? Ayon sa cognitive linguistics, it all boils down to perception and categorization. Perception is the cognitive process in which ideas are recognized, differentiated, and understood. During perception, our minds categorize things into two types only. First one, objects, na nagpausbong ng count nouns. And second one, substance, na nagpausbong ng non-count nouns or mass nouns. At meron tatlong criteria na mo-operate sa isip ng mga native speakers unconsciously when they categorize things into objects or substance. First one, boundedness. Kinukonsider ng isip nila kung perceivable ang hangganan ng mga bagay-bagay or hindi. Second one, internal composition. Kinukonsider ng isip nila kung heterogeneous or homogeneous ang internal composition ng mga bagay-bagay. And third one, countability. Tinatry ng isip nila kung pwedeng hatiin ang mga kategorya ng mga bagay-bagay and therefore pwedeng mabilang or hindi. Ang tatlong criteria ng ito ang umu-operate unconsciously sa isip ng mga native speakers when they use the English language. Gamit ang tatlong criteria ng ito, sa mga susunod na videos ay papaliwanag ko sa inyo ang mga confusing cases ng mga uncountable nouns in the English language para mas maging knowledgeable kayo and more confident sa paggamit ng English. So sana huwag kayong mawala. Thanks for watching this video and see you in the next one.